You can't stop it now. Ha? Nakatulog na pala ako habang nagbabasa ng libro. Magandang umaga sa inyo, Papa, Mama, Emily. Magandang umaga. Siya nga po pala, Miss Sarah. Tanggapin niyo po sana ang aking munting regalo para sa'yo. Wow! Maraming salamat sa'yo, Peter. Nakikiusap po ako sa inyo, Miss Minchin. Parang awa niyo na po. Huwag niyo po sanang palisin si Miss Sarah dito. Peter, hindi ka na kutsero ng karwahe ni Sarah ngayon. James, palayasin mo na siya. Ngayon din po, Miss Minchin. Halika na, sumama ka sa akin. Huwag sana maging matigas ang ulo mo. Halika! Bitawan mo ako! Miss Sarah! Peter! Halika! Bitawan mo ako, sabi! Lumabas ka na! Miss Sarah! Nasaan na kaya si Peter ngayon? Magandang umaga sa inyo, mga ibon. Meron nga pala akong pagkain para sa inyo. Aba? Oo nga pala, araw pala ng linggo ngayon. Becky? 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 Ojo-sama, ohayo gozaimasu. Ohayo, Becky.
遅いじゃないか。いいかい？日曜日だからってゆっくり休めると思ったら大間違いだからね。セイラ、はい。お前は早く玄関の掃除をするんだよ。はい、モーリーさん。ベッキー、はい。何をグズグズしてるんだよ。お前は早く食事の手伝いをおしよう。あの時ベッキーは黙って働いていたけど、本当はこんなに辛い仕事だったんだわ。Umaga na ba? Naantok pa ako. Kasalanan mo yan kasi nagpupuyat ka. Si Ermengarde hindi pa rin gising. Ermengarde! Tumayo ka na nga dyan! Bilisan niyo! Kasalanan ko ba? Sa tingin ko, basta ka na lang natumba dyan sa kinatatayuan mo eh. Kasalanan mo yan kasi nakaharang ka sa dinaraanan namin, hindi ba? Harang-harang kasi. Sarah! Ayos ka lang ba? Oo, ayos lang ako, Ermengarde. Hindi ka ba nasaktan? Ermengarde, pumila ka na nga dito ngayon din. Huwag mo ko alalahanin, ayos lang ako. Sige na, umalis ka na. Mami Sarah! Sige na, Lottie, sumama ka na sa kanila. Lottie, hindi mo ba narinig ang sinabi sa atin ni Miss Minchi na huwag tayong makikipag-usap kay Sarah? Kaya huwag matigas ang ulo mo. Tayo na! Mama Sarah! Miss Minchin, Ano yon, Sarah? kasi po, pag natapos na po ako sa aking trabaho, pwede po ba ako magsimba? Si Molly ang dapat mong tanungin sa mga bagay na yan. Lavinia, nandito na ba silang lahat? Kompleto na po, Miss Minchi. Kung ganon, ikaw na ang mauna sa pila. Opo, Miss Minchi. O mga bata, tayo na. Napalitan ulit ng bago representative ang estudyante ni Miss Minchi. Oo nga, bigla na lang nawala yung dating representative na estudyante ng paaralan niya. Nakapagtataka. Nasaan na kaya yung dating estudyanteng malaprinsesa? Siguro pinauwi na siya ng kanyang amang hari sa kanilang bansa. Napakaganda at napakahinin pa naman ng batang yun.
nga dyan! Pagkatapos mo maglinis ng hagdanan dyan, Sarah, bumalik ka na sa kusina. Pasensya na po. Hindi mo ba alam na marami kang dapat gawin dito? Sumama ka na nga sa akin. Halika na. Opo. Kung ganon, simula sa araw na ito, ikaw na ngayon ang pupunta sa palengke. Bumili ka ng mura at piliin mong sariwang gulay. Kung pwede, ako na lang po ang pupunta. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Ang utos sa amin ni Miss Minchin ay kami ang mag-uutos ng dapat na gawin ni Sarah. Naiintindihan mo ba, ha, Sarah? Opo. Naiintindihan ko po. Nakalista dyan lahat ang mga bibilhin mo. Huwag kang kukuha ng mahal, ha? Opo. Basahin mo ang nakalista dyan. 2 piso at 80 sentimo. Ah, Mukhang tama nga siya. alam naman nating lahat na bago siya naging alila dito ay nakapag-aral ang batang ito noon. Tama ka dyan. Si Becky naman ang kulang ang sukli ibinabalik. Kaya hindi ko tuloy siya pwedeng utusan sa palengke. Pasensya na po kayo. Sarah, may ibibigay ako sa'yo. Opo. 1, 2, 3. Huwag mong gagastusin lahat yan, ha? Kapag wala kang sukling naibalik, mananagot ka sa akin. Opo. Naiintindihan ko po. Miss Sarah, ayos lang ba lumabas kang mag-isa? Alam mo kasi nag-aalala ako sa'yo eh. Huwag kang mag-alala, Becky. At isa pa, kaya ko namang mamili mag-isa. Sige, paalam na. Bumalik ka sana ligtas, Miss Sarah. Huwag ka matakot! Hoy! Mama! Sige na, Papa. Kumain po tayo sa labas pagkatapos magsimba. Sige na po, Papa. Tapos mamasyal na rin po tayo. Sige na nga, anak. Naku talaga. Kumusta? Tara na. Ang hotel na yun. Diyan kaming dalawa ni Papa na malagi nung galing kami ng India. Iba na ako ngayon kumpara noon.
Naku po, ano nang gagawin ko? Kapag wala kang sukling na ibalik, mananagot ka sa akin. Kailangan mahanap ko yun. Nasaan na? Tumabigay dyan! Peter! Ikaw ba yan, Miss Sarah? Teka, ano pong ginagawa niyo dito? Peter! Mamaya ko na sasabihin na nangyari. Mamamalengke sana ako at pagkatapos, naiwala ko ang pera. Bakit? May kumuha po ba ng pera niyo? Hindi. Basta nawala ko. Naiwala niyo? Miss Sarah, kung naiwala mo ang pera mo sa lugar na ito, hindi mo na yun makikita pa. Ganun ba? Hindi ko kasi alam. At naging pabaya ako, Peter. Ano po ba mga bibilin niyo? Nakalista lahat yan. Puro gulay lahat at ito na lang ang pera ko. Miss Sarah, medyo mahirap nga pong bilhin ng mga ito, pero sumama na lang po kayo sa akin. Pero Peter, Ako na lang po ang bahala. Ibig mong sabihin, Peter, gusto mong ibigay ko ang lahat ng ito sa pinakamurang halaga? Sige na po, Uncle. Ako po ang maglilinis ng pwesto niyo sa susunod. Sige na po. Kundi lang ako nahihiya sa'yo. Total, magsasara na naman ako. Sige, pagbibigyan na kita. Naku, maraming salamat, Uncle. maraming salamat po sa inyo. Total, ikaw ang kaibigan ni Peter, kaya babawasan ko na lang ang mga ito, ha? Kung ganun, Uncle, dapat may sukli pa po kami, kaya sa akin na lang po ito. Ano, ibig mong sabihin, dinaya mo lang ako? Sige na po, Uncle. Mabait ka naman eh. Ikaw talagang bata ka. Ganun po ba ang nangyari? Alam niyo po ba, ilang beses akong pabalik-balik sa seminaryo kasi nag-aalala po ako sa inyo. Pero hindi ko po kayo makita kaya akala ko'y tuluyan na kayong umalis sa seminaryo at lumayo na kayo ng tuluyan. Patawad sa'yo, Peter. Alam ko, kung hindi dahil sa akin, nagbago tuloy ang iyong buhay. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad at isa pa, bumalik naman po ako sa dati kong trabaho eh. At maayos naman po yun, Miss Sarah. Alam mo, Peter, napakatatag mo talaga. Ang mga katulad ko po kasing bata ay kailangang tumulong sa aking mga magulang. 3 taon na rin po akong tumigil sa pag-aaral eh. Pareho lang tayo, Peter. Ha? Ano po, Miss Sarah? Peter, Ha? pakiusap, huwag mo na akong tatawaging Miss Sarah. Hindi na ako estudyante at isa na lang akong ordinaryong tao. Nagtatrabaho ko para mabuhay. Miss Sarah? Sarah na lang, Peter. Mas gugustuhin ko na ituring mo akong isang kaibigan. Hindi ko yata magagawa yun. Tawagin mo akong Sarah. Sige na, Peter. Hindi po ba nakakahiya yun? Sige na, Peter. Sarah? Ayos! Nagawa ko rin! Hindi ako naiiba sa'yo, Peter. Magkaibigan tayo. Sa tingin ko, ikaw na ang isang matalik kong kaibigan. At hindi lang yan, Peter. Wala akong kalam-alam sa lugar na ito, kaya kailangan ko ng tulong. Siguro nga po. At mukhang mas may alam ako sa lugar na ito kumpara sa'yo, Miss Sarah. Turuan mo ako, Peter. Gusto kong mabuhay ng matatag, Peter. At kailangan kong malampasan ang pagsubok na ito sa aking buhay. Miss Sarah? Ha? Ano ulit ang sinabi mo sa akin, Peter? Oo nga pala, oo nga pala, Sarah nga pala. Maraming salamat, Peter. Ako na magdadala. Sandali, pero... Ayos lang. Peter? Po? Napag-isip-isip ko, kapag magkikita tayo, mag-aaral tayo kahit paunti-unti para may matutunan tayong dalawa. Mapapahiya ako sa inyo, Miss Sarah. Alam niyo po kasi,
Mahina ang utak ko sa pag-aaral eh. Ayos lang yun. At mahirap mag-aral na nag-iisa. Siguradong masaya kapag magkasama tayo habang nag-aaral. Ayos lang sa akin yun. Lalo na kapag kayo po magtuturo sa akin, Miss Sarah. Ano ulit ang sinabi mo, Peter? Mahina po kasi ang utak ko pero ayos lang sa akin, Miss Sarah. Naku po, mali! Nakalimutan ko na naman, Sarah. Ano man ang mangyari, nandito lang ako, Sarah. Maraming salamat sa'yo, Peter. Sarah, kung may kailangan ka, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin, ha? Oo, Peter. Makakaasa ka. Panginoon ko, marami pong salamat at nakita ko po si Peter ngayong araw na ito. Aba, kabago-bago mo pa lang, ang galing mo na pumili ng sariwang gulay. Kung ganon, ibigay mo na sa akin ng sukli. Opo. Oh, may sukli pa. Hindi katulad ni Becky, laging wala sukle. Tama ang sinabi mo, James, at makakatipid pa tayo. Pwede na nating itago ito, James. Kung hindi ko nakita si Peter, hindi ko alam ang mangyayari sa akin. Siguro naman, pinatawad na ako ni Miss Molly. Maraming salamat sa iyo, Peter. Hindi ko makakalimutan na nangyari kanina.